Iminamalas ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga kakayahan sa dagat, langit, lupa exercise sa Ilocos Norte. Ibinida rin nila ang mga bagong kanyon at armas. Nasa frontline balitang yan, Brian Castillo. Sunod-sunod na putok ng kanyon ng umalingaw-ngaw sa pagsisimula ng Joint Live Fire Exercises ng Philippine Army, Navy at Air Force na dagit pa o dagat, langit, lupa sa Burgos, Ilocos Norte. Taong-taong sinasanay ang mga sundalo sa pagdepensa ng bansa sa anumang banta. Pero sa edisyong ito, nagsama-sama ang tatlong sangay ng AFP. So we're trying to get ourselves not only to that level of confidence but also to that level of proficiency. The way we train together, when we have to fight together, we will be able to do it the same way we are trained. Bumida rin ang mga bagong armas ng AFP, gaya na lang ng M119 howitzer units na ipinwesto sa Pampang para abangan ang mga banta mula sa dagat. Sunod na umatake ang mga Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS 2000. Modernong kanyon nito na decomputer ang pagkontrol. Kasabay ng paggamit ng mga ito, magkatuwang ang Army at Marines sa pag-atake laban sa mga kunwari kalaban. Ganito raw ang isa sa mga posibleng senaryo sa oras na may kalabang magtangkang dumaong sa ating dalampasigan. Habang nasa dagat pa lang ay sasalubungin na sila ng mga kanyon at pampasabog mula sa Philippine Army at Philippine Marines upang mapigilan ang kanilang tangkang paglapit. Bumisita rin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa training. Malapitan niya ring nakita ang mga bagong gamit ng sandatahan. Bukod sa pagpapalakas ng pwersa ng AFP, pagpapakita rin anya ito ng kakayahan ng ating militar sa iba pang bansa. We also have other countries who are joining us as observers. No? Hopefully, next year, pag napirmahan na po yung ating RAA with the government of Japan, we could have more Japanese soldiers joining us. Bukod sa Ilocos Norte, magdaraos din ang military drills sa Cagayan. Mahalaga raw na maprotektahan ng Norte, pero hindi direktang sinabi kung dahilan sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait at ng China. It is important that we're doing this here in Northern Luzon, particularly because this is one of the areas that we consider as a vital interest to sa national security natin. Pinasinayahan din kanina ang bagong obstacle course sa headquarters ng 4th Marine Brigade. Naitayo ito sa tulong ng US Marines na nasa Pilipinas din para naman sa Kamandag exercise. The symbolism of this is both countries working together to build something. It could be an obstacle course today. It could be something bigger in the future. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.